Magandang araw sa lahat. Welcome po ulit dito sa atin channel ang Biyahe Ikomida at maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Punta tayo sa ating topic. Jojo Nones at Dudi Cruz, hindi dadalo sa Senate investigation. Jojo Nones at Dudi Cruz, nakatanggap na ng subwena sa NBI. Attorney Maggie Abraham Garduque, Legal Counsel of Jojo Nones and Dudi Cruz, ang imbitasyon ng Senado ay ang pagdalo at pakikiisa nila sa talakayan tungkol sa policies of television networks and artist management agencies in relation to complaints of abuse and harassment. Ang aming mga kliyente ay hindi empleyado ng GMA Network o Sparkle Artist Management Agency. Sa makatuwid, wala silang personal na kaalaman sa mga patakaran ng nasabing network at talent agency. Patuloy na sinusubaybayan at pinag-uusapan ang sexual harassment complaint ni Sandro Mulak laban sa independent contractors ng GMA7 na sina Jojo Nones at Richard Dudi Cruz. Bukod sa nakaschedule na Senate hearing tungkol dito sa August 7, 2024, Miyerkules, nakatakda na ring dinggin ang isinampang reklamo ni Sandro sa National Bureau of Investigation, NBI, sa darating na Biyernes, August 9. Ayon sa legal counsel ni Nones at Cruz na si Attorney Maggie Abraham Garduque, nakatanggap na sila ng subwena mula sa Public Corruption Division ng NBI na kailangan nilang umapir sa August 9. Dagdag na text ni Attorney Maggie sa Pep Troika. Just don't know guys, it was the Public Corruption Division of the NBI handling the investigation when none of the respondents are public officers officials. Pero kahit papaano, dadalo kami sa hearing sa araw na iyon para makuha ang kopya ng reklamo at isumite namin ang aming sagot ng naaayon. Sinabi rin sa amin ni Attorney Maggie na hindi dadalo sina Nones at Cruz sa Senate hearing bukas. Sa pagkakaalam din ng Pep Troika, si Attorney Maggie lang ang dadalo sa NBI sa Biyernes. Kukunin lang daw niya ang complaint na isinampa sa NBI. Ani Attorney Maggie, sa Friday, lawyer lang po to get copy of the complaint sa NBI so we would know what specifically are the allegations of Mr. Mulak before the NBI at pwede nating file ang counter affidavit. Pati sa Senate hearing ay hindi naman daw kailangang dumalo ang dalawa niyang kliyente. Sabi ni Attorney Maggie sa Pep Troika, hindi ako bukas sa Maynila pero as regards sa mga kliyente ko, hindi sila dadalo. Ang imbitasyon ng Senado ay dumalo sila at sumali sa talakayan tungkol sa policies of television networks and artist management agencies in relation to complaints of abuse and harassment. Ito ang topic para sa hearing bukas. Kaya, basically, tatalakayin ng Senado ang mga patakaran ng TV networks at talent agencies sa paghawak ng mga reklamo. Ang aming mga kliyente ay hindi empleyado ng GMA Network o Sparkle Artist Management Agency. Sa makatuwid, wala silang personal na kaalaman sa mga patakaran ng nasabing network at talent agency. Higit sa lahat, sila ay mga respondente sa kasong kriminal na isinampa laban sa kanila ni Mr. Sandro Mulak na kasalukuyang iniimbestigahan by NBI. Baka ma-question sila sa mga pangyayari sa nakabimbing kaso sa panahon ng pagdinig sa Senado na maaaring katumbas ng cross-examination sa panahon ng paglilitis ng kaso. Nakaraniwang nangyayari sa isang akusado sa korte samantalang ang aming kliyente ay hindi man lang nai-indicted sa harap ng prosecutor's office para sa umano'y sexual na pang-aabuso na isinampa ni Mr. Mulak. At any rate, tulad ng sinabi ko, criminal investigation na ang naisagawa regarding sa kaso ng aming mga kliyente. Susundin namin ang kriminal na pamamaraan. Nakakatumbling ala Carlos Yulo ang mga sikat-sikang nakarating sa Pep Troika, kaugnay sa issue ni Sandro Mulak at ng dalawang independent contractors ng Kapuso Network. Patok na patok sa netizens, lalo na sa mga marites at tolits ang kawikaan, kapag nanalo ng award, Kapuso. Kapag inireklamo, independenteng kontratista, o isang bagay sa naepekto. Nauna nang nagsampa ng formal complaint ang Sparkle artist na si Sandro sa GMA Network. Dumulog din ang kampo ni Sandro sa NBI at imbestigahan din ang issue sa Senado. Diba, naiulat natin dito few days ago ang tanong ng kaibigang Sir Mervin Alvaran ng Cabanatuan City, aabot kaya ito sa Senado? Sa kontrobersyang ito ay kumadyot sa kamalayan ko ang 2022 single ng American rock band na Beach Weather ang E-Sex, Drugs, etc. na itinampok sa Spanish teen drama TV series na Control Z noong 2020. Bahagi ng lyrics niyon, late night telephone calling all the wallflowers, no out the dark and into the light, half love,
half regret dressing up for Polaroids and cigarette to socialize. Romanticize the life floating on my low-key vibe, floating on my low-key vibe. I don't need that late night high, I'm floating on my low-key vibe. At yan ang ating latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell for more showbiz chika updates. Like and share the video. Maraming salamat at magandang buhay sa lahat. Paalam.